Tara, turuan kita. Moments later. Hello everyone! Today is, ang topic naman natin is, paano naiintindihan ang skewness at kurtosis sa psychological data. So, bakit nga ba mahalaga ito? Nakakatulong malaman kung normal ba ang distribution ng psychological scores, kung skewed ay maaaring kailangan ng data transformation o ibang statistical test. Sunod, paano ito naiintindihan? Ang positive skew is right skew, mas maraming mababang scores at may ilang sobrang taas na scores na humihila sa tail sa kanan. So, interpretation sa psychology, maaaring kakaunti lang ang may mataas na anxiety stress habang karamihan ay mababa. So, sa negative skew, so ito yung left skew, mas maraming mataas na scores at ilang sobrang baba na scores ang humihila sa tail sa kaliwa. So, interpretation sa psychology, halimbawa, karamihan ng participants ay may mataas na self-esteem pero may ilang sobrang mababa. Sa kurtosis naman is, bakit ba ito mahalaga? Tumutulong malaman kung ang data ay may extreme values, outliers na pwedeng makaapekto sa analysis. Ginagamit para masuri kung ang assumptions ng parametric test tulad ng t-test at regression ay nasusunod. So, paano ito naiintindihan? Leptocortic high kurtosis, matulis ang curve, may marami ang score malapit sa mean pero may mga extreme values. Interpretation, psychological scores are more clustered pero may ilang extreme cases. Halimbawa, very high depression level. So, sa platycortic, low kurtosis, flat ang distribution, mas kalat ang scores. Interpretation, psychological traits, halimbawa, motivational resilience, ay iba-iba at hindi nakafocus sa isang level. Mesocortic, normal-like distribution. So, meron po ako sa inyo, ipapakita na kung paano po siya kinompute para po mas maintindihan po ninyo.